Ayan, so welcome guys sa ating panibagong video. So, nag-release na nga ang Pilipinas ng tinatawag nilang e-Government PH Super App. So, ngayon, since na-release na ito, subukan natin i-install at mag-register tayo. Paano nga ba ang process? Let's go! Ayan, so para ma-install, of course, kailangan meron kayong link or pwede nyo pupunta kayo sa Play Store at search nyo po itong app na e-Government PH. So, ilagay ko na lang yung link dyan sa baba. Ayan, para i-click nyo na lang siya at ma-install nyo na agad ang app. So, pag doon na kayo sa Play Store, of course, click nyo yung install at wait nyo siyang ma-install. Kapag ka na-install na, doon tayo mag-register. So, ito, nag-install pa ito sa part na ito. Ayan, medyo mabilis lang naman siya. Depende po yan sa speed ng inyong internet, ano? So, ayan. So, saka nasa, ano lang siya, 98 MB yung mismong app. So, mababa lang. Hindi siya ganun kalaki ng konsumo sa inyong phone. Ayan, so after ma-install, i-open natin. Ayan, so welcome daw sa app. Click lang natin tong sign up, ano? Ayan, yan yung mga introduction niya. Explore nyo na lang. Basta ang natin is mag-sign up tayo. So pag sign up, i-click nyo po, ay type nyo po dyan yung inyong cellphone number. So dito kailangan ay meron kayong cellphone number na registered kasi doon mag-send ng OTP. Or working dapat yung SIM card na gagamitin, SIM card number. Ayan, so after ma-type, enable notification, yes, then continue. Pag na-click nyo na yung continue, wait nyo po yung OTP or one-time password na isi-send ng mismong app at ilagay nyo po dito. Para lang nag-sign up dito ng GCash, Maya app o iba pang mga digital app na require ng OTP, which is good para sa verification. Ayan, so medyo matagal siya actually. Nasa 20 seconds bago ko na-receive yung mismong OTP. Ayan, so dumating na siya at nilagay ko na dito sa mga boxes, no? Pwede nyo rin naman i-click yung autofill. Ayan, para mag-automatic siya. Depende po sa phone nyo. Pwede nyo lang i-type nyo manually. And then after that, i-type nyo na po yung MPIN or mobile PIN. Para sa GCash, no? 6 digit po ang need dito na number. So, okay na po bahala. After nyo ma-type dyan, i-re-enter nyo. Kumbaga, i-confirm para mag-match. Yun. Ayun. So, yan po yung MPIN. Tandaan nyo yun kasi yun yung pinaka-password nyo sa app, no? Congratulations. Ayan. So, i-enter natin dito yung ating MPIN. Yung 6 digit. Hindi po yung text ha, yung pong tinype nyo pangalawa. Ayan, so ito na mismo yung bubungad sa ito na mismo yung app. After that, kailangan natin magkaroon ng mismong QR code na unique para sa atin. So ito yung kailangan natin gawin. I-fill in mo natin itong identification or verification part, ano? So which is i-type nyo dito yung inyong first name, middle name, last name. Eh kung wala kayong middle name, pwede naman i-check yung I have no middle name. No? So fill in nyo lang yung mga yan. At pag natapos na sa kanya, i-proceed. So yan, so mag-type na tayo ng ating information. Type ito yung aking last name. And then dito yung birthday, click nyo lang yung calendar icon, ano, para i-click nyo yung year para maka-scroll kayo kung anong year kayo pinanganak. Of course, kung anong month. Click nyo lang itong mga arrow dito and then piliin yung day o yung date ng kapanganakan. And then i-type nyo dito yung email address. And then continue lang, verify. Yan. Magsisend po yan sila ng notification sa email niyo. So, tuloy nyo lang po dito ang pag-fill in kung saan province kayo nakatira. Ano yung address ninyo. And then, yan, yung bayan. So, lahat naman ay given na piliin nyo na lang po. Ang i-type nyo lang dito is yung mismo kung saan kayo nakatira, yung street niyo. Pero yung barangay, yung bayan, ay given. Mamili na lang kayo. Yun, access nyo yung location. Ito na guys, ito na yung time na selfie na tayo. So, ma-open dito yung camera. So, allow nyo lang i-access yung camera para maka-picture kayo, no? So, ito. Tapos na siya na yung mukha ko dito dahil talagang purely kung ano yung tsura ko kung nasa bahay. Ayan. So, yan siya. Okay? So, sabi dyan ay lilingon kayo sa kanan. Sundan nyo lang yung arrow, guys, no? Para ma-detect niya. Sa case ko na to ay naghanap ako ng background na puti, no, para mabilis niya ma-detect. Kasi pag magulo yung likuran ay
Hindi niya agad balitik. Ayan. And then, after that, tingin. Parang ano lang kayo, lingon sa kaliwa, sa kanan, and then, tingin. Since nakapikit ako dito, nag-retake ako. Ayan. So, mukha naman akong tulog dyan. So, retake. Ayan. So, pag retake, medyo matino na, no? Ayan. Lingon dito, lingon naman sa kabila. And then, smile. So, yun yung last is dapat mag-smile na kasi preparing to capture. So, yun na yung magiging ID picture ninyo sa mismong app. Ayun. So, okay na yan. At least, hindi nakapikit, ano? So, yeah. Ang ganda niya. I mean, ang ganda ng app. Wala akong na-experience na glitch. Ayan. Congratulations agad. Ang bilis. So, meron na akong mismong unique QR code. Ayun. So, ito yung need natin na gamitin sa mga transactions sa mga government offices. So, yun. So, next is kung pwede tayo makapag-add dito ng mga drivers, driver's license na card. So, add natin yan soon. So, yan na muna sa ngayon. I-screenshot ko na to for my copy. Ayan. So, yun guys. Ganun siya kadali, ano? Napakaganda ng app na ito. Soon, mag-update tayo ng pag-i-click nyo pala itong account. Ito yung mga option na may fax, yan, about e-gov, so lahat ng information. Pag-click nyo naman itong news, ito po yung mga lalabas, no? Current news, videos, which is napaka-useful at informative ng section na ito. Ano? So, pag-i-click nyo yung QR code, kailangan i-verify yung email. So, ito, yung mga feature na kailangan i-verify yung email. So, i-verify muna natin yung email. Punta tayo sa email app, and then, dito na sinend nila yung mismong button na i-click natin verify. So, ito na siya. Ayan. So, pag na-click nyo po yung button, yan, click nyo lang yan, matik na po yan ma-detect ng system na nag-click na kayo. Ayan. So, yun na. So, under ng National Government Agencies, dito po papasok lahat ng mga agencies na pwede nating ma-access, no? Dito yung Pag-ibig. Ayan, dahil meron akong MP2 na app. Pag-ibig app, tinry ko siya. So, at iba pang mga app. SSS, dito na rin. Alright, so explore nyo lang guys. Napaka-useful ng app na ito. Ayan, dito naman sa part na ito ay sa LGU, no? So, kung saan kayo nakatira, kung may mga announcement ng LGU, andyan na rin yan papasok. So, ngayon, yung silang ay wala pa. Maaaring hindi pa sila naglagay dito ng ibang info. So, yun. Ayan, so, dito na tayo sa home screen natin. Open natin ulit itong app. Ayan, so, e-gov. At meron itong option pala guys na i-click nyo itong scan your fingerprint. I-click natin to para hindi tayo mag-scene type ng MPIN. So, gamitin nyo na yung daliri nyo pang scan na mag-open na siya. Ayun, welcome. Dito yung mga gusto kong i-add itong more, no? Click nyo itong more. Meron dito makita nyo yung SIM card. Pag click nyo yung SIM card, makikita nyo dito pwede na kayo mag-register ng SIM. Ang galing. And then report. Dito naman sa report, agree lang natin yan. Meron ditong option na ayan, mag-report ka ng crime, ng scam, abuse woman, fire, accident, which is napaka ganda, no? So, mabilis submit kasi sama-sama na sila lahat dyan. Napakaganda niya. OFW, ayan, pag OFW kayo, coming soon siya. And then, ayan, iba pang mga buttons. Alright, ganda ng app. So, pinindot ko pala itong health guys na itong heart na logo. At inalaw ko lang i-access yung location ko at magbibigay siya kung saan yung pinakamalapit na hospital, which is maganda. Ayan, so mag-upload tayo ngayon ng ID. So, click natin yung scan o QR code na button. Just in case wala dito sa mga IDs dito, click nyo itong add ID. And then type of ID. So, makita nyo mga pwedeng gamitin. Passport, driver license, NBI, UMID, PRC, passport for foreigner, seaman's book, and PDCS. So, ang gamitin natin ay UMID. So, since may UMID ako dito. So, UMID ang gamitin. Yan ito. Make sure lang na clear, no? So, magalaw. Smile. What? Yan. Ang mahalaga naman dyan guys, yung info ng ID dapat ay visible. Yung firma, yung address. Yan. So, yan. Kakrap naman pala siya. Para siyang cam scanner. Yan. So, check natin pagka okay na. Yun. Okay. Then confirm. Congratulations! You have successfully upgraded your account. You can now, yun, so upgraded na tayo guys. Ayos. So yun. Isa sa mga naging problema dito na encounter ko itong pag-click yung news, no? Yun, no? Bumabalik sa home.
siguro may bug ito or under development. So far sa tapos na natin kung mga dapat gawin, which is yung pag-register, pag-verify at saka pag-upgrade ng account. So, pag-click natin to account dito, so makikita na dito na mayroong UMID. So kasama na dito yung nandito na yung ID na in-upload natin. Yan. So okay na yun siya. Alright. So yun lang guys. Kung meron kayong tanong, huwag kalimutang i-comment yan sa baba at subukan rin sagutin. Bye guys! God bless! Ayan, so doon lang po muna natapos ang ating maiksing video. So kung meron kayong natutunan at kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng video, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Bye guys! God bless!